Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa wakas, isa na namang malaking hakbang ang ginawa ng ating bansa para palakasin ang kakayahan ng Philippine Coast Guard sa pagtatanggol sa ating karagatan, lalo na sa West Philippine Sea. Matapos ang ilang taong paghihintay at pag-aaral, tuloy na ang bidding o tender process para sa proyekto ng 60-meter Multi-Role Response Vessel o MRRV, na sa pagkakataong ito ay gagawin dito mismo sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon sa dokumentong inilabas ng Philippine Coast Guard at pinondohan sa ilalim ng General Appropriations Act ng 2025, nakalaan ang halagang 2.467 billion pesos para sa kontrata ng proyektong ito. Ang halagang ito ay nakatukoy bilang approved budget for the contract, at anumang bid na lalampas dito ay automatikong madi-disqualify. Pero ang mas nakakapanabik dito, ayon sa mga insider at sa mga pahayag ng ilang opisyal, ay ang plano na gawin ng MRRV dito mismo sa lokal na shipyard, bilang bahagi ng nationwide push ng gobyerno para paunlarin ang local defense manufacturing industry. Ang MRRV o Multi-Role Response Vessel ay hindi ordinaryong barko. Isa itong maritime asset na may kakayahang magsagawa ng search and rescue, SAR, operations, maritime law enforcement, anti-smuggling, environmental protection, at coastal patrol missions. Sa madaling sabi, ito ang trabahador ng dagat ng ating Coast Guard, laging handang rumesponde sa anumang sitwasyon. Kung matatandaan ninyo, nakakuha na noon ang Pilipinas ng mga 44 na meter MRRV mula sa Japan, partikular sa Mitsubishi Shipbuilding, sa ilalim ng Maritime Safety Capability Improvement Project o MSCIP Phase 1 at 2. Ang mga barkong yun ay naging haligi ng ating Coast Guard operations, pero syempre, mas lumalaki at mas lumalalim na ngayon ang mga hamon, lalo na sa West Philippine Sea. Kaya naman, natural lang na kailangan na rin ng mas malaking bersyon ng MRRV, mas mahaba, mas matatag, at mas advanced ang kagamitan. Ang pinaka-exciting na aspeto ng proyektong ito ay ang local construction ng barko. Ayon sa mga opisyal ng PCG at sa ilang ulat, kabilang ang isang artikulo ng PhilStar noong December 2023, bahagi ng ratified national budget ang pagsuporta sa local shipbuilding at defense capability development. Ibig sabihin, hindi na lang tayo aasa sa imported ships mula sa ibang bansa. Sa halip, magsisimula na tayong bumuo ng sarili nating mga barko dito sa Pilipinas, gamit ang mga local shipyards at Filipino engineers. Ito ay napakahalagang hakbang sa pagpapalakas ng ating defense self-reliance. Kapag naging matagumpay ang proyektong ito, maaari itong magsilbing modelo para sa iba pang local shipbuilding projects ng Navy at Coast Guard sa mga susunod na taon. Sa dokumentong inilabas ng PCG, malinaw na nakasaad na ang 2.467 billion pesos ay ang kabuuang pondo para sa kontrata. Ayon sa invitation to bid, ang delivery ng vessel ay dapat matapos sa loob ng 730 calendar days o halos 2 taon matapos ang notice to proceed. Ibig sabihin, kung sakaling ma-award ang kontrata bago matapos ang 2025, posibleng makumpleto ang 60-meter MRRV bago mag-2028, isang napakahalagang panahon kung saan inaasahan na mas titindi pa ang tensyon sa ating karagatan. Ang bidding ay gagamit ng competitive process gamit ang Lowest Single Calculated Responsive Bid o LSCRB. Ibig sabihin, bukas ito sa mga kwalipikadong local at international bidders, ngunit kailangang maipakita nila na kaya nilang mag-deliver ng vessel na pasado sa lahat ng technical specifications at operational standards ng Philippine Coast Guard. Maraming nagbubukas na posibilidad kung sino ang maaaring magtayo ng barkong ito. Ilan sa mga kilalang local shipbuilders na may kakayahan ay ang PropMech Corporation, Josefa Slipways, Hermes Shipyard, at Austal Philippines na may mga karanasan sa paggawa ng mga aluminum-hulled patrol vessels para sa export. Kung Austal Philippines ang makakuha ng kontrata, halimbawa, posibleng makagamit ng mga advanced design technologies tulad ng mga ginagamit nila sa paggawa ng fast patrol boats para sa Australia at iba pang bansa. Samantalang kung PropMech o Josefa Slipways naman,
Maaari nating asahan ang all-steel hull design na mas matibay para sa malalakas na alon sa West Philippine Sea. Hindi rin may kakaila na ang timing ng proyektong ito ay hindi aksidente. Sa gitna ng patuloy na agresibong aksyon ng China sa ating mga karagatan, mula sa Scarborough Shoal hanggang Ayungin Shoal, kailangan talaga ng Pilipinas ng mas maraming presensya sa dagat. Ang mga 60-meter MRRV ay magbibigay ng mas mahabang endurance, ibig sabihin kaya nilang magpatrolya ng mas matagal sa malalayong bahagi ng ating Exclusive Economic Zone, EEZ. Bukod pa rito, inaasahang magkakaroon nito ng modern navigation radar, night vision system, at integrated communication suite na magbibigay ng mas mataas na situational awareness sa ating Coast Guard. Ayon sa ilang sources sa defense community, posible ring magkaroon ng modular weapon system ang mga bagong MRRV na ito, tulad ng remote-controlled 30mm autocannon o machine gun mounts, upang makasabay sa international standards ng modern Coast Guard vessels. Hindi lang sa military side magbe-benefit ang proyektong ito. Malaki rin ang magiging epekto nito sa local economy at employment. Dahil sa local build setup, nangangailangan ito ng daan-daang skilled Filipino shipbuilders, engineers, welders, at marine technicians. Bukod dito, magbubukas din ito ng oportunidad para sa mga local suppliers ng steel, electronics, marine engines, at navigation systems. Sa madaling sabi, hindi lang ito investment sa isang barko, kundi investment sa pambansang industrialisasyon. Isa pa, kapag nasanay na ang mga local shipyard sa paggawa ng ganitong klase ng vessel, maaari na rin silang mag-export o gumawa ng mga bagong proyekto para sa Navy, Bureau of Fisheries, at iba pang maritime agencies. Sa kasalukuyan, patuloy ang fleet modernization ng Philippine Coast Guard. Sa mga nakaraang taon, nakatanggap tayo ng mga 77-meter MRRV mula sa Japan, gaya ng BRP Teresa Magbanua at BRP Melchora Aquino. Ngunit dahil sa lawak ng ating karagatan, kailangan pa rin natin ng mas maraming mid-sized vessels tulad ng 60-meter MRRV para sa flexible operations. Ang mga barkong ito ang magiging backbone ng coastal and EEZ patrols, sapat ang laki para sa matagalang deployment, pero hindi gaanong malaki na magastos sa maintenance. Matagal ng layunin ng Department of National Defense at ng Maritime Industry Authority na magkaroon ng self-reliant defense posture. Ibig sabihin, unti-unting itayo sa loob ng bansa ang kakayahang gumawa ng mga pangunahing defense equipment, mula barko, eroplano, hanggang radar systems. Ang 60-meter MRRV project ay malinaw na bahagi ng direksyong ito. Sa halip na puro import, ngayon ay pinopondohan na ng gobyerno ang local production capability. Ito ay nagpapakita na unti-unting natututo na tayo na invest sa sarili nating kakayahan, dahil sa dulo, walang ibang magtatanggol sa ating teritoryo kundi tayong mga Pilipino mismo. Ano ang sunod? Kapag natapos ang bidding at napili ang contractor, susunod na hakbang ay ang design finalization at construction phase. Maaaring abutin ng ilang buwan ang proseso ng evaluation bago tuluyang ma-award ang kontrata. Pagkatapos nito, magsisimula na ang paggawa ng hull, pag-install ng mga navigation system, engine integration, at sea trials bago i-deliver sa Coast Guard. At kung magiging maayos ang lahat, maaari nating asahan na makikita na sa 2027 o 2028 ang unang locally built 60-meter MRRV na may tatak, Made in the Philippines. Ang 60-meter MRRV project ng Philippine Coast Guard ay hindi lang simpleng acquisition ng bagong barko. Isa itong strategic milestone sa ating pagsisikap na palakasin ang maritime security, national defense, at local industry. Habang patuloy na hinahamon ng mga banyagang puwersa ang ating soberanya, kailangan nating ipakita na kaya nating tumindig sa sarili nating paa, at ang paggawa ng sarili nating mga barko ay isang napakalaking simbolo ng independence at national pride. Kung magiging matagumpay ang proyektong ito, maaaring ito ang simula ng bagong yugto sa Philippine shipbuilding at defense capability, isang hakbang papunta sa mas matatag, mas maipagmamalaking Pilipinas.